Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong masugid na taga-subaybay. Isa po ako sa mga taga-subaybay mo at humahanga sa mga kwentong ibinabahagi mo sa inyong channel. Siya nga po pala, ako si Abel. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwentong ibinahagi lang din po sa akin ng matatanda sa aming pamilya. Sa bayang hindi ko na lang po babanggitin kung saan ay nanananahan ang mga taong nababalutan ng dilim ang lugar at puno sila ng kalungkutan dahil sa mga nangyayari sa kanilang bayan. Tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, isang ritual ang kanilang ginagawa bilang panawagan sa mga anito't anita na palayasin na ang kanilang tribo sa sumpa. Isang pagtitipon ang kanilang ginawa. Sa ilalim ng maliwanag na buwan ay nagsindi sila ng napakalaking apoy at dito ay nagsasayaw sila at gumagawa ng ritual. Ito umano ay panalangin sa diwatang si Buwa, ang diwata ng pagtatangis at kalungkutan. Kilala ang diwatang ito na nagpapakalat ng kalungkutan o ng hinagpis. Ang kanilang tinaguriang binukot ay tila naging halimaw na dahil sa gutom. Dito rin nagsimulang bansagan silang aswang. Kung kinatatakutan na ang tribong pinagmula ng aking angkan noong sila ay hindi pa isinumpa, ay mas kinatatakutan sila ngayong sinumpa na sila. Dahil ang kanilang tinaguriang binukot ay mas naging agresibo. Dahil sa gutom na dinanas ng tribo, isang miyembro ang naghain ng pagkain sa binukot at simula noon ay naging tila mabangis ito. Hinanap nila ang miyembrong iyon ngunit hindi na nila ito mahagilap. At wala ring nakakakilala sa naghatid ng pagkain sa kanilang prinsesa. Nagulat na lamang sila ng isang araw habang abala sila sa paghahanda ng kanilang mga gawain, ay bigla na lamang nangagat ang binukot. Nang maalis nila ang kamay ng tagasilbi ay nagtamo ito ng matinding sugat at ang mas nakakagimbal pa ay nakita nilang sarap na sarap ang binukot habang nilalantakan ang balat na natanggal mula sa kamay ng tagasilbi. Halos masuka sila habang nakatingin sa binukot. Agad namang dinala ang tagasilbi sa labas upang magamot. Nang bigla siyang sinunggaban muli ng binukot, ngunit agad na nahatak ito ng mga lalaking tagabantay. Narinig nilang sinasabi ng binukot na gusto niya ng dugo at ng laman katulad noong kinain umano niya noong isang araw. Sa pagsapit ng araw ay palala ng palala ang binukot, kaya naman nagpasya ang mga may matataas na katungkulan na siya'y pansamantalang itali. Masakit man sa kanila na gawin iyon sapagkat siya ay ang kanilang binukot, inisip na lamang nila na ito ay para sa kanilang lahat din. Pinatawag ang mga babaylan na may matataas na katungkulan upang tignan ang kalagayan ng kanilang binukot. Nagulat pa umano ang mga babaylan nang makitang may busal sa bibig ang kanilang pinakaiingat-ingatang prinsesa ng tribo. Kaya ipinaliwanag ng may matataas na katungkulan sa tribo ang naganap. Naghanda na ang mga babaylan upang maglakbay sa nakaraan kung ano nga ba ang nangyari. Pinamunuan ito ng pinakamatandang babaylan at may mataas na katungkulan sa lahat ng babaylan. Mahabang araw ang gugugurin ng mga babaylan kaya kailangang walang gagambala sa kanila. Mahabang araw ang lalagiin bago sila makarating sa banal na lugar kung saan makikipag-usap ang mga babaylan sa mga banal na espiritu upang malaman ang naging sanhi.
Binilinan pa ng mga babaylan na kung sakaling dumating ang hari ng tribo ay ipaliwanag nila ang nangyari nang hindi sila magambala sa pakikipag-usap sa mga banal na espiritu. Sa kabilugan ng buwan, isang sigaw ang gumambala sa mga tribo. Nagising ang mga matatandang tribo dahil sa sigaw na narinig nila. Agad silang nagtungo sa kubo ng binukot at halos madurog ang kanilang puso sa kanilang nasaksihan. Ang kanilang binukot kasi ay unti-unti nang nagbabago ang kanyang hitsura. Pulang-pula na ang mga mata nito at may tila ugat-ugat na sa gilid ng mukha niya at kamay. Bigla na ring humaba ang mga kuko nito at nagkaroon ito ng matutulis na mga pangil. Lagi nitong sinisigaw na nais niyang uminom ng dugo. Dugo ng tao at laman nito. Nang mabalitaan ng hari ng tribo ang nangyari sa kanyang anak, ay agad itong umuwi. Ilang araw din ang kanilang paglalakbay bago nakarating sa kanilang tribo. Agad naman na pinuntahan ng hari ang kubo ng binukot at halos maluha siya sa kanyang nasaksihan. Ang kanyang dating magandang anak ay naging isang mabangis na halimaw. Sumapit ang 3 araw, nagbalik na ang mga babaylan mula sa banal na bundok at malungkot na ibinalitang isinumpa pala ang tribo ng hari dahilan para maging halimaw ang binukot. Ipinatawag nila ang iba't ibang uri ng albularyo para gamutin ang binukot. Ipinag-utos din ng mga babaylan na mag-alay sa mga diwata upang kausapin ang diwatang sumumpa sa tribo na si Buwa, ang diwata ng pagtatangis at kalungkutan. Ipinaabot ng mga banal na espiritu sa mga babaylan na isang tribo ang tinalo ng hari. Nanalangin ang mga ito kay Buwa upang parusahan ang tribong gumambala sa kanilang pananahimik. Isinumpa ng mga babaylan sa tribong iyon ang tribo ng hari. At ang sumpa ay ang hari lamang ang siyang makakapagpagaling o makakabawi kapag nalaman niya kung ano ang kanyang kamalian. Ngunit mapagmataas ang hari at hindi niya kayang ibaba ang kanyang sarili sa mga taong kanyang sinupil. Kaya siya'y bumalik sa kanyang kubo at nag-iisip. Mahal niya ang kanyang anak, ngunit mas mahal niya ang kanyang dignidad. Habang nagmumuni-muni ay sumagi sa kanyang isip ang mga laban na kanilang pinagdaanan. At iniisip niya kung anong tribo ang kanyang sinupil na mauuwi sa panunumpa sa kanya. Nagsigawan ang mga kababaihan sa tribo habang naglalaban ang mga tinaguriang mandirigma ng mga tribo. Matapang po ang hari ng aking angka noon, Kuya Bari. Wala umanong nakakasupil sa hari ng aking kanununuan. Madugo ang gabing iyon, Kuya Bari, at maraming patay ang nagkalat mula sa magkabilang tribo. Pinatay nila ang lahat ng mga may matataas na katungkulan, mula sa mga mandirigma, opisyalis ng tribo at mga babaylan. Ang mga nag-aaral para maging babaylan ay kanilang binihag at gagawin nila itong mga alipin. Kasagsaga noon ng ulan habang ang tunog ng mga sandata ang maririnig mo kasabay ng kulog at kidlat. Mga apoy na nagkalat sa paligid na mas lalong tumindi ang alab nito dahil sa ulan. Ngunit walang tigil ang digmaan sa pagitan nila. Dahil ang batas ng hari ng tribo ng aking mga pinuno ay walang uuwing walang dalang tao o bagay mula sa tribong kanilang natatalo. May isang tribo pa silang sinugod at sinakop. Malalakas ang tribong ito at sila ay kumakain ng mga buhay na hayop.
Nakipaglaban ang hari ng aming ninuno sa tribong ito. Napatay niya ang binukot at ang hari. Samantalang ang mga opisyal at ang mga mamamayan ay kanilang binihag para gawing alipin. Ngunit kalaunan, pinatay din nila sa pag-uudyok ng kanyang reyna na patayin na lamang ang tribong iyon dahil ito ay lahi ng mga kanibal. Hinuli nila ang mga babaylan ng tribong iyon, ngunit sila ay matatapang. Para silang halimaw kung umasta. Ang mga ngipin nila ay kulay pula dahil sa mama o pagnguya ng buyo kung tawagin. Ang pinakapuno ng kanilang babaylan ay kulay itim ang ngipin at maraming nakaukit na tato kung tawagin. Ayon kasi noon sa kasabihan, ang mga mandirigma o datu na maraming tato ay nangangahulugang marami na silang napagtagumpayang laban sa buhay. Nakipaglaban pa ang datu sa babaylan na iyon, ngunit kanya din natalo. Napag-alaman nilang isa din palang mandirigma ang babaylan na iyon na sa panahon noon ay bibihira o malabo na maging isang mandirigma ang isang nahirang na babaylan. Aminado ang hari na siya'y nahihirapan sa ginagawang pakikipagdigma sa kalaban. Ngunit para sa kanya'y lagi siyang sinasamahan ng mga diwata't anito sa bawat laban na ginagawa niya. Napatay umano nila ang mga babaylan ng tribong iyon dahil alam nilang hindi ito aanib sa kanila anuman ang mangyari. Sinunog nila ang bayan na iyon at kinuha ang lahat ng dapat nilang makuha. Inilalarawan ang hari o datu ng tribo ng aming ninuno bilang sakim, gahaman at ganid. Hindi ito katulad ng ibang datu na idinadaan sa kapayapaan ang pakikipag-anib sa ibang tribo para malayang makapangalakal at makaangkat ng kanilang produkto. Samantalang ang datu ng tribo ng aking ninuno ay dahas at digmaan ang pinapairal lagi para magkatato. Dahil bawat tintang inuukit sa katawan ng isang datu o mandirigma ay katumbas ng katapangan. Isang araw, matapos ang madugong labanan, ay may nakasalubong ang datu o hari na isang matanda. Ito ay nanghihingi ng pagkain sapagkat siya'y umano 3 araw na daw na hindi kumakain. Ngunit walang puso ang hari sa hindi niya katribo. Kaya sa halip na bigyan ng pagkain ay kanya itong itinaboy. Dahil sa gutom ay nagpumilit ang matanda dahilan para kitili ng datu ang buhay nito. Matapos mangyari ang pamamaslang ay nagdilim ang kalangitan na tila ba nagbabadya ang malakas na ulan. Kaya ipinag-utos ng datu na sila'y lumisa na sa lugar at maghanap ng kanilang masisilungan. Noong maalala ang nakahandusay na matanda, ay iniutos niyang sana itapon ito sa ilog, ngunit paglingon nila, wala na ito. Pinahanap niya ang matanda, ngunit naabutan na lamang sila ng ulan ay hindi na nila ito nakita pa. Maya-maya'y halos siklaban sila ng takot nang makita ang matanda na nakatayo sa di kalayuan at nag-iwan ng salitang, "Ang tribo kung saan nabibilang ang isang ganid na hari ay makakaranas ng kalungkutan at pagtatangis sa pamamagitan ng pinakamahalagang yaman ng tribo. Dadanasin ng hari ang parusa hanggat hindi nito ibababa ang kanyang pagiging mapagmataas." Hindi nila nalaman kung sino ang matandang iyon. Naglaho na lamang ito sa kawalan kasabay ng pagbuhos ng napakalakas na ulan na sinabayan pa ng nanggagalaiting kulog at kidlat sa kalangitan. Binaybay nila ang daan kahit halos tumama na sa mga puno ang kidlat
dulot ng napakadilim na langit. Narating nila ang isang bayan na tahimik na nanananahan ang mga naninirahan doon. Pakiwari nila, mga simpleng mamamayan lamang ito at walang tribong pinapangalagaan. Naagaw ang pansin ng dato ng isang tahanang umuusok. Senyales na gising ang mga tao na nakatira dito. Ani ng dato na sakupin ito sapagkat marami din silang mapapakinabangan. Tahimik nilang sinugod ang bayang iyon at nagulat na lamang ang ibang tahanan sa sigawan ng mga tao sa labas. Nagsilabasan ng iba gawa ng pinasok na ang kanilang bahay. Nagambala ang lahat ng naroroon maliban sa isa, ang bahay na kanina'y umuusok. Sumenyas ang dato na pasukin ang bahay, ngunit bago pa man makatapak sa unang baitang ng hagdanan ang tauhan ng dato, ay isang palaso ang tumama sa kanyang dibdib dahilan para tumilapon siya bahagya. Nagulat ang lahat maging ang dato, saka tumilapon ang pintuan ng bahay at iniluwal nito ang magkakasunod na palaso. Para bang may buhay ang mga ito at alam nila kung sino ang dapat na patatamaan. Iniluwal ng pintuan ang isang babae na maraming nakaukit na kung ano-ano sa kanyang katawan. Halos wala na silang makitang balat dito dahil natabunan na ng mga tinta sa katawan na may iba't ibang hugis. Sa wari nila'y marami ng labang ipinanalo ang babaeng kaharap dahil na rin sa kanyang mga tattoo. Napasigaw umano ang babae at sinabing sinong mapangahas ang nanggagambala sa kanilang pananahimik. Saka itinutok nito ang kanyang palaso sa dato ng tribo. Paakyat sana mula sa likod ang tauhan ng dato, ngunit mabilis pa sa 4:00 na tumilapon ito gawa ng palaso ng babae. Hindi nila nakita kung papaano nito tinira ang kalaban dahil nga sa tinding bilis nitong kumilos. Bumaba mula sa hagdanan ang babae at isa-isa niyang pinana ang mga tauhan ng dato na pilit dinadakip ang mga kababaihan. Saka siya tumalon papunta sa dato dahilan para matumba ito sa lupa, saka itinutok dito ang kanyang hawak na punyal. Napaurong ang mga tao ng dato sa takot na saktan ng babae ang kanilang pinuno. Nagulat pa ang dato nang makitang may mga pangil ang babae at matutulis ang mga kuko. Saka pa lang nila napagtanto na hindi lamang ang babaeng ito ang ganoon, kung hindi lahat ng mga taga roon sa bayan. Sinabi ng babae na ilang beses nang pinagbigyan ng mga diwata ang lahi ng dato, ngunit nagmatigas pa rin ito. At sa araw na ito umano ay nagsimula na ang parusa ng diwata sa kanilang angkan. At dadanasin na nito ang paghihirap sa pamamagitan ng kanyang pinakaiingat-ingatan at tinuturing na hiyas. Tumalon ang babae paatras at sinabing bitawan ang kanyang angkan dahil wala umano silang balak manakop. Mas nanaisin nilang maliit lamang ang kanilang lahi kaysa lumago sila sa pamamagitan ng dahas. Lumabas ang mga mandirigma nila at itinutok sa kanila ang mga sandata. Sinabihan ng babae ang dato na ang mga buhay pa ay lumisan na sa lugar, ngunit ang mga patay ay iwanan sa kanila bilang kabayaran sa kanilang panggagambala. Umalis kaagad ang dato kasama ng kanyang mga tauhan at nilisan ang lugar na iyon. Napag-alaman nilang aswang na mandurugo pala ang mga tagabayan, ngunit pinilit na wag kumain ng buhay at naghihintay lang sila na magkaroon ng patay mula sa digmaan para magsilbing kanilang kalakasan. Naputol ang pagmumuni-muni ng dato nang tawagin siya ng isa sa mga tagasilbi. Anito'y
nakawala ang binukot at pinagkakagat nito ang mga taga-silbi. Tila ba uhaw na uhaw sa dugo ang binukot at nilalantakan nito ang bawat balat na kanyang makakagat. Dali-daling tumungo ang hari sa kubo ng binukot at halos siklaban siya ng takot dahil ang kanyang pinakamamahal na binukot, ang kanyang anak na itinuturing niyang hiyas, ay isa ng halimaw. Noong makita siya ng binukot ay agad nitong dinukot ang mahabang itak o mas kilala sa amin na binangon o ginunting. Kawangis ito ng parang samurai kung tawagin sa makabagong panahon. Sinugod siya ng kanyang anak, ngunit sa kabutihang palad ay nakailag siya. Agad siyang inabutan ng kanyang tauhan ng bangkaw na gawa sa pilak. Tinatawag niya ang kanyang anak, ngunit tila wala itong naririnig. Patuloy lang ang pagsugod nito sa kanya. Para bang hindi na ito yung kanyang napakalambing na anak at masayahin. Naging mabangis ito at agresibo. Habang sinusugod siya ng kanyang anak, ay siya namang sangga at ilag niya para hindi niya matamaan ang balat nito. Nalungkot siya at nakaapak na sa lupa ang binukot, bagay na ipinagbabawal sa kanilang tribo. Tinawag niyang muli ang pangalan ng kanyang anak, ngunit wala talaga itong naririnig. Patuloy lang ito sa pagsugod sa kanya at nagtatangka pa na siya ay kagatin. Natigil lamang siya sa pag-iisip kung anong hakbang ang gagawin nang magsalita ang binukot. Sinabi nitong patayin na lamang siya para matapos na ang kanyang paghihirap. Dahil pagod na umano ito at hindi na niya kaya ang ginagawa sa tuwing bumabalik sa normal ang kanyang utak at naaalala ang ginagawa kapag siya'y nagiging halimaw. Halos magmakaawa na ang binukot upang tapusin na ang kanyang buhay. Ngunit hindi magawa ng dato ang kitilin ang buhay ng kaisa-isa niyang anak. Habang hawak-hawak ang braso ng anak na nagsusumamo, ay napaluhod ang dato. Humingi ng tawad sa mga diwata, lalong-lalo na sa diwatang si Buwa na siyang nagtanim ng kalungkutan at pagtatangis sa bayang kanyang inaalagaan. Nais lamang niyang mapalago ang kanyang tribo at takutin ang iba para hindi sila nito pagtangkaan ng masama. Ngunit ang kagustuhang mapalago ang kanyang nasasakupan ay nauwi sa kasakiman at pagkaganid. Habang nasa ganoon siyang sitwasyon, ay biglang nagbago ang itsura ng anak. Muli itong nagiging nakakatakot at mabilis pa sa kidlat na kinagat ang kanyang ama habang sinasabing gutom at uhaw na siya. Ang dating masayahin nilang prinsesa ay nagmistulang ang isang mabangis at gutom na halimaw. Habang pauwi ang isang lalaki mula sa pangangalakal, narinig niya ang hiyawan ng kanyang mga katribo. Nagtago siya sa isang puno at nakita niya ang kanyang dato at ang kanilang binukot na naglalaban. Wala siya noong maintindihan dahil kababalik-balik lamang niya buhat sa pakikipag-ungkat ng produkto nila sa mga karatig bayan. Halos maiyak siya nang makita ang kanyang pinuno na kasalukuyang ninangata ng kanilang binukot. Napatakip siya sa kanyang bibig nang biglang may magsalita sa kanyang likuran at sinabing, "Tumakbo ka ng walang lingon-lingon dahil ang kanilang tribo ay isinumpa." Wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod na lamang at magiging ligtas lamang siya kapag siya'y tumakbo at hindi na lumingon pa muli kahit anuman ang mangyari o ang kanyang marinig. Sa kanyang pagtakbo, narating niya ang isang bayan na abala sa kanilang mga gawain. Sakalang siya natumba at nawala ng malay dahil sa takot at pagod na rin.
Nakita siya ng isang mabuting pamilya at pinatira sa bahay ng mga ito. May 2 itong anak na babae. Nagtrabaho siya doon upang suklian ang kabutihan ng pamilya hanggang sa mahulog ang loob niya sa bunsong anak ng mga ito. Kuya Bari, papangalanan ko na lamang Ilwood ang taong nakatakas at sa kanya umano nagsimula ang aming lahi, henerasyon sa henerasyon. At ang tribong kanyang pinagmulan ay sinunog. Naglaho na hindi man lang napatawad ng diwatang si Buwa na ilang beses nagpalit anyo para bigyan ng pag-asa ang dato na ibaba ang kanyang sarili. Kuya Bari, hindi ko alam kung anong taon nagsimula ang kwentong ito at kanino unang ipinasa ang istorya. Hindi ko rin alam kung may dagdag na ba o bawas ito. Hindi ko masasabi, Kuya Bari, kung ito ay totoo o ito ay kathang-isip lamang ng aming angkan. Lumaki kasi ako sa millennial generation kaya naman hati ang aking paniniwala sa ganitong klasing mga kwento. Ngunit alinman ang totoo, Kuya Bari, ang makapagpapatunay lang yan ay ang mga nakakatanda sa aming angkan na ngayon ay pumanaw na. Tungkol naman sa binukot, ito umano ay dinala ng mga hindi kilalang mga taga-usig. Babae daw na maraming tattoo ang kumuha sa binukot at ang lahat ng kayamanan ay ibinaon sa lupa na sa panahon ngayon ay hinahanap ng mga nagmimina ng ginto. Kuya Bari, isa lang ang aking iiwanang salita. Palagi tayong maging mapagkumbaba dahil sa panahon ngayon, hindi na masyado pinaniniwalaan ang sumpa. Ngunit mahigpit na pinaniniwalaan ang karma. At iyon ang nangyari sa angkan naming isinumpang tribo. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Naway nagustuhan niyo po at sana'y mapiling niyo ring basahin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Abel. Maraming mga bagay po talaga sa mundo, mga kasundo, ang hindi mo aakalaing totoo pala kung hindi mo ito mararanasan sa sarili mo. Maaaring marami sa inyo ang hindi maniniwala sa aking karanasan, ngunit hindi na ako magtataka pa. Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Solomon. 51 anyos at nakatira ngayon sa nabili kong bahay dito sa Carmona, Cavite. Hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong mga lugar maging tunay na mga pangalan ng mga taong may kaugnayan sa aking karanasan. Ito'y bilang proteksyon na po sa aking pamilya sapagkat hindi ko alam kung ang mga tutukuyin kong pangalan ay mga buhay pa. Malaki po at lubhang mapanghalina sa mga turista ang isla ng Panay dahil sa nakamamanghang ganda ng kalikasan dito. Malawak ito at maraming sakop na probinsya. Isa na rito ang magandang probinsya ng Antique kung saan naganap ang hindi ko malilimutang karanasan. Lumaki po ako sa isang medyo nakaririwasang pamilya. Nakatira kami noon sa isang subdivision sa Binondo kung saan halos lahat ng nakatira ay tulad naming mga mestisong Tsino. Subalit sa kabila ng karangyaan, tila hungkag ang aking pakiramdam. Marahil dahil sa nag-iisang anak ako at ang tanging nakakasama ko sa aming bahay noon ay ang aming 2 kasambahay at ang matandang kusinero namin na si Tatay Lucio. Hindi pa ako ipinanganganak ay naninilbihan na ang mga ito sa aming pamilya. Sa katunayan, Kuya Bari, sila na ang nakagisnan ko at halos ang mga ito na ang nagpalaki sa akin. Palagi kasing abala sa trabaho at pagkita ng pera ang inaatupag ng aking mga magulang
Kaya mas higit akong naging malapit sa aming mga kasambahay, lalong-lalo na kay Tatay Lucio. Naging parang totoong ama ko na ang turing ko rito. Ito at si Nay Celia ang nag-alaga sa akin noong maliit pa lamang po ako. Mayo taong 1983 nang magpaalam si Tatay Lucio na uuwi sa kanilang probinsya sa Antique. Hindi ko alam noon kung bakit tila nagkaroon ako ng interes upang sumama. Marahil dahil sawa na ako sa ingay sa syudad. Noon pa man, gusto ko nang makarating sa mga lugar sa labas ng Maynila. Nais ko naman na maiba ang aking paligid, kaya nagpaalam ako sa aking mga magulang na gusto kong sumama kay Tatay Lucio sa pag-uwi nito sa probinsya. Wala namang tutol sila mamang at papang, pero nang sabihin ko ito kay Tatay Lucio, napansin ko sa mga mata nito ang tila piping pagtutol. Sige na ho, Tay Lucio. Naiinggit po kasi ako sa mga kaibigan ko na nakarating na sa mga probinsya eh. Pangungulit ko kay Tatay Lucio. Hay nako, Tay Lucio. Pagbigyan niyo na po yan at nang matigil na. Mas maigi na siguro na makaranas din ng simpleng buhay probinsya ang batang yan nang matuto siya sa buhay. Tsaka 16 anyos na eh. Puro pa rin laro ang alam. Sabat noon ni Papang na narinig ang pag-uusap namin sa kusina kasama si Nay Nelia. Naku Solomon, kung ako sa iyo ay hindi na lang ako sasama. Alam mo kung bakit? Balita ko, marami daw aswang sa Antique. Baka ipakain ka ng Tatay Lucio mo sa mga iyon. Hala ka, sige. Kantyaw naman ni Nay Celia na noon ay nag-aayos ng mga pinamalengke niya para lutuin ni Tatay Lucio. Nakita ko naman ang pagdilim ng mukha ni Tatay Lucio sa sinabing iyon ni Nay Celia. Tila hindi nito nagustuhan ang pagbibirong iyon ng matandang dalagang kasambahay namin. Matalim nitong tinapunan ng tingin ang matandang babae. Hindi na ito nakatutol pa. Napilitan itong pumayag kahit tingin ko ay nagdadalawang isip pa rin ito. Bagay na ipinagtaka ko, ngunit hindi ko na lang pinansin. Ang mas mahalaga ay pumayag itong isama ako sa probinsya. O siya sige, basta't susundin mo lang ako lagi ha. Hindi pwede roon ang kulit mo rito. Ani na lang nito at muling tinapunan ng tingin si Nay Celia bago tahimik na ipinagpatuloy ang paghahanda sa mga lulutuin para sa tanghalian. Gabi pa lamang ay aligaga na ako sa paghahanda ng mga dadalhin ko. Halos hindi na nga ako makatulog sa labis na kasabikan. Naglalaro na sa isip ko kung anong mga magagandang pasyalan sa lugar nila Tatay Lucio na maaari kong puntahan. Nakikinita ko na sa aking imahinasyon ang magagandang tanawin at masasarap na pagkaing probinsya na hindi basta-basta nabibili sa Maynila. Habang sakay ng barko, iyon pa rin ang laman ng isip ko. Bagay na lalong nagpapasabik sa akin. Hindi ko na inalintana pa ang kaunting hilong nararamdaman dahil iyon ang unang beses kong bumiyahe ng malayo at tawid dagat. Lalo akong nasabik ng tuluyan na kaming dumaong sa isa sa mga pantalan sa Antique. Ang buong akala ko ay doon na mismo sa kabisera ng probinsya ang lugar nila Tatay Lucio. Subalit sumakay pa kami ng bus mula Pantalan hanggang sa kanilang bayan. Pagkatapos nun ay isang mahabang biyahe pa ng jeep bago makarating sa kanilang baryo. Bagamat liblib, malaki at malawak ang baryo nila Tatay Lucio. Isang napakahabang taniman ng mais ang nadaanan namin bago kami nakarating sa kanilang sityo. Sako pa umano iyon ng kanilang baryo, ngunit medyo nakahiwalay ito sa kabisera at sa mga purok na bumubuo rito. Madalang ang mga bahay sa bahaging iyon ng baryo. Ang mga kabahayang gawa sa matitibay na tabla
at pawid ay nasa ilalim ng munting kakahuyan. Ang ibang nadadaanan namin ay mga bahay na malapit sa taniman ng kamuting kahoy, kamote at ang iba ay nasa gitna ng mga niyugan. Masaya namang kaming tinanggap ng bayaw ni Tatay Lucio na si Manong Arseng. Ito na lang kasi umano ang natitirang kamag-anak nito. Tuwang-tuwa ang anak nitong lalaki na si Centenio dahil sa dala naming mga laruan. Kuya Bari, matanda lamang ako ng 2 taon kay Centenio. Kaya tulad ko, sabik pa ito sa mga bagay na bibihira nitong makita. Hindi ito magkandaugaga sa mga pasalubong ni Tatay Lucio sa kanila. Wala kasing mga ganoon sa kanilang probinsya. Ay, doon kayo sa labas niyan magbulatlat, Centenio. Isama mo itong si Solomon para hindi mainip. Aayusin lang namin ang itay mo ang mga daladala namin nang makapagluto na. Saway sa amin ni Tatay Lucio. Agad namang kaming tumalima ni Centenio. Ngunit hindi kami lumayo. Doon lang kami sa upuang kawayan sa munti nilang kubong malapit sa kusina pumwesto. Dinig namin ang usapan ng itay niya at ni Tatay Lucio. Oh, bakit ka pa nagsama ng tagalabas, Lucio? Kung kailan pa napakahalaga ng okasyon sa kabilang sityo. Naulinigang kong wika ni Manong Arseng. Ay, hindi ako kasi nakatanggi sa pakiusap ng amo ko, Manong Arseng. Baka kung ano kasi ang isipin nila kung tatanggi ako na isama itong si Solomon. Hayaan mo at mantika naman matulog ang batang iyan. Tila may pag-aalalang ani naman ni Tatay Lucio. Napaisip ako kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Nang tanungin ko naman tungkol dito si Centenio ay hindi nakaligtas sa akin ang tila pag-iwas nitong sagutin ang tanong ko. Basta't bawal daw umano ang magpunta sa gawi sa kabilang sityo nila sa ganoong mga panahon. Lalo at ilang araw na lang ay magbibilog na daw ang buwan. Hindi ko naman alam, Kuya Bari, kung bakit binalot ako ng matinding kuryosidad sa sinabi nitong si Centenio. Kuryosidad na may kahalong munting kaba. Sa kabila ng pagod sa biyahe at ilang oras na paglalakad namin bago makarating doon, hindi naman ako dalawin ng antok kinagabihan. Sari-sari kasing tunog ng mga hindi pamilyar na hayop at kuliglig ang naririnig ko na nagbibigay ng kilabot sa akin. Pumikit na lamang ako ng mariin at pinilit na libangin ang sarili sa pagbibilang ng tupa sa isip para makatulog lamang. Ilang araw na kami roon at halos nalibot na namin ang mga magagandang dako sa lugar ni Tatay Lucio na maaaring pasyalan. Nasanay na rin ako sa mga pagkain nilang simple lang tulad ng giniling na mais at ginataang kamote sa hapunan. Masasarap na karne ng ligaw na hayop sa gubat ang ulam. Nag-uuwi rin ng mga malalaking isda si Manong Arseng paminsan-minsan tuwing mapupunta ito sa kabisera ng baryo upang mangisda. Malapit din kasi sa dagat ang baryo ng mga ito. Sa katunayan po, Kuya Bari, mula sa kanilang sityo ay dinig ang ugong ng hanging dagat tuwing gabi. Isa pa iyon sa mga nakakakilabot na tunog na naririnig ko ng unang gabi namin ni Tatay Lucio sa bahay nila Manong Arseng. Akala ko po nung una ay ungol ito ng pagod na halimaw. Tila kasi kay lapit nitong gayong ilang kilometro pa naman ang layo ng dagat mula sa baryo. Isang gabi, nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Kinapa ko ang posporo na nasa ilalim ng unan ko, saka ako pupungas-pungas na bumangon. Sisindihan ko pa lamang ang maliit na gaserang nakapatong sa mesitang nasa gilid ng papag na kawayang hinihigaan ko
nang makarinig ako ng mga kaluskos at anasan ng mga hindi pamilyar na boses sa labas. Saglit akong tahimik na nakiramdam. Kinikilala ko ang mga boses. Iniisip ko na baka sila Tatay Lucio at Manong Arsing lamang iyon na nag-uusap-usap. Ngunit talagang iba po talaga ang boses. Ibang boses ang mga naririnig ko. Magaspang at malagong ang mga iyon na may mga kasabay pang singasing na animoy ahas na sinasalitan ng bahagyang angil nang hindi ko mawari kung aso ba o malaking pusang gubat. Binalot ako ng matinding kuryosidad ng mga sandaling iyon. Dahan-dahan akong bumangon at iningatang huwag makagawa ng ingay. Hindi ko na sinindihan pa ang gasera. Bala ko noon ay gisingin ng tahimik si Centenyo na nakahiga na sa lapag malapit sa may bintana ng silid na inuukupan namin. Ngunit nang kapain ko ito, wala ito roon. Kung kaya't dahan-dahan akong lumabas sa pinakasala nila upang tignan kung tumabi ito sa tatay niya at kay Tatay Lucio na sa sala naman natutulog. Dahil ang dingding nila ay gawa lamang sa salasalang kawayan ay tagos ang liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Aninag ko ang kabuuan ng sala. Ginapangan ako ng takot nang makitang wala ring tao roon. Mangani-ngani akong umiyak dahil napagtanto kong iniwan nila ako. Iniwan ako nila Tatay Lucio at mag-isa na lang ako sa bahay. Lalo pa akong kinilabutan nang makarinig ako ng mga yabag palayo. Biglang sumagi sa isipan ko ang binitawang biro ni Naicelia ng araw na nagpaalam akong sasama sa probinsya kay Tatay Lucio. Naiiyak akong napaupo at hindi alam ang gagawin nang gulantangin ako ng malakas na tambol. Sinasabayan nito ng mga tinig na hindi ko mawari kung sumisigaw o kumakanta. Basta't sa dinig ko ay sumasabay ito sa tiyempo ng tambol. Nagmumula iyon sa dako ng kabilang sityo nila Manong Arsing. Napatalo na lamang ako sa gulat nang makarinig pa ako ng mga yabag na tila papunta sa bahay nila Manong Arsing. Hindi ko na napigilan ang paglukob ng kilabot sa buong pagkatao ko. Mabilis akong tumalon sa bintana sa labis at takot at nagtatakbo patungo sa kabilang sityo. Nawala na sa isip ko ang sinabi noon ni Centenyo na bawal ang magtungo sa lugar na iyon. Sa narinig ko kasing ingay na nagmumula roon, pakiramdam ko ay ito ang pinakaligtas na lugar ng mga sandaling iyon. Tiyak na hindi maglalakas ng loob ang kung sino mang may-ari ng may yabag na iyon na sundan ako. Kung sakaling aswang man ito o kung anuman, ay magdadalawang isip itong magtungo sa mataong lugar. Sa tulong ng liwanag ng bilog na buwan, ay umiiyak akong binagtas ang maliit na kakahuyang nakapagitan sa sityo nila Manong Arsing at sa kabilang sityo. Nakaramdam ako ng kaligtasan nang matanaw ko na ang tumpok ng mga kabahayan. May mga sulu ang bawat panulukan ng mga daan at bahay. Malayo pa ako ay langhap na langhap ko na ang kakaibang aroma ng mga lutong pagkain na nagmumula sa dakong iyon. Marahil ay may nagaganap na piging o handaan dito. Sa kabila ng takot ay nakapagtataka na nakaramdam ako ng pagkatakam. Nanuot talaga sa ilong ko ang masarap na amoy. Nawala ng bahagya ang takot ko at medyo napayapa ako. Ang kilabot na nararamdaman ko kanina lang ay napalitan ng kuryosidad. Nang malapit na ako, ay tumigil muna ako sa pag-iyak. Nagkubli muna ako sa isang malaking puno at nagmasid. Tutal,
hindi ko na narinig pa ang may humahabol sa akin. Nakita ko ang napakaraming tao na paruot parito at abalang-abala sa paglalatag ng mga pagkain sa isang mahabang mesa. Sa harap nito ay isang malaking dambana na kinalalagyan ng malaking estatwang kahoy na itim na hugis ng isang anghel na itim ang pakpak. Lahat po ng naroroon ay nakasuot ng maskara at nakapintura ng purong puti ang mga katawan. Tila ito'y isang handaan ng mga primitibong tribo. Ang mga lalaki ay mga nakahubad ng pangitaas nila at ang mga babae naman ay nakasuot naman ng mga tapis lang ng makulay na tela. Kakaunti ang bata na nakikita ko sa kasayahang iyon. May bisita palang tagalabas ng sityo. Bakit hindi ka tumuloy at makisaya, iho? Tinig iyon mula sa aking likuran na halos nagpatalon sa akin dahil sa gulat. Paglingon ko, isang matandang lalaki ang may-ari nun. Muntik pa akong mapasigaw sa sindak nang lingunin ko ito dahil sa suot nitong nakakatakot na maskara. Huwag kang matakot. Maaari naman kaming tumanggap ng bisita. Ani pa ng matanda. Hindi ko alam kung bakit napahinood ako nito. Walang tutol na sumama ako patungo sa grupo ng mga nagkakasiyahang mga tao. Ngunit bahagyang nanayo ang maliliit na balahibo ko sa katawan nang biglang tumigil ang lahat ng naroroon at tumingin sa amin. Ilang saglit din iyon na halos parang nasa lalamunan ko ang aking atay at puso sa magkahalong hiya at nerbiyos. Patuloy na tinitingnan kami ng mga tao habang naglalakad kami patungo sa lamesang kinaroroonan ng mga pagkain. Iginiya ako ng matanda sa tabi ng isang lalaki sa pinakadulo ng lamesa. Huwag kang mahiya, iho. Batid kung walang ganitong uri ng handaan sa syudad na pinanggalingan mo. Ani ng matanda bago ako nito iniwan doon at nagpunta sa gitna sa tapat ng dambana. Ninenerbiyos akong nasundan ito ng tingin. May kung anong hiwaga kasi akong nahihimigan sa sinabi nito. Pakiwari ko ay may kakaibang magaganap sa handaang iyon. Lihim tuloy akong nagsisisi. Naisip ko na sana hindi na lang ako sumama sa probinsya kung iiwan lang din ako nila Tatay Lucio nang ganoon na lang sa bahay ng mag-isa. Ni hindi ako ginising ng mga ito para isama kung saan mang lupalop ang mga ito nagpunta. Sa isip-isip ko lang ay parang nais ko nang isumpa si Tatay Lucio. Natatakot na kasi ako. Lalo na nang makita ko ang mga bahid ng tila dugo sa altar ng dambana. Puno rin ng pulang mantsa ang bibig at kamay ng malaking estatwa. Hindi ko maiwasang salakayin ng matinding takot nang sumenyas ang matanda sa may mga hawak ng tambul. Ipagpatuloy ang seremonya. Sigaw ng matandang lalaki. Halos tumalbog ang puso ko nang biglang pukpukin ng malakas ng isang lalaki ang hawak-hawak nitong malaking gong. Sinundan iyon ng mga indakan at mga pag-usal ng mga kakaibang kataga ng mga naroroon. Saglit na lumayo ang mga ito sa lamesa at tila mga baliw na nag-indakan sa gitna sa aliw ng tunog ng gong at tiyempo ng mga tambol. Hindi ko naman alam kung susunod ako at makikiindak kasama ng ilang kabataang nakikita ko. Pakiramdam ko noon ay nangangalog lahat ng kalamnan ko sa takot habang pinanunood ko ang mga ito. Nagulat pa ako nang biglang lapitan ako ng isang lalaki. Anong ginagawa mo rito, Solomon? Bakit ka sumunod sa amin? Asik nito sa akin. Bagamat tila naging malagong at mabalasik ang tinig, ay nakilala ko rin ito. Ay, si Tatay Lucio.
Mangangatwiran pa sana ako, ngunit biglang nagsalita ang matandang kasama ko kanina. Naroon pa rin ito sa harap ng dambana. Natigil naman ang malakas na ingay at indakan ng mga tao. Nakita kong sumenyas ang kamay nito sa ilang kalalakihang nakatayo sa pintuan ng isang tila kamalig. Nanlaki ang aking mga mata nang mula roon ay inilabas ang isang magandang babaeng may itim na pares ng mga pakpak. Napakaamo ng kanyang mukha na tila anghel sa ganda. Perpekto ang hubog ng maputi at makinis nitong katawan. Mahaba ang ginintuang buhok nito na nakatakip sa maselang bahagi ng katawan nito. Walang tinig na lumalabas sa makipot at maganda nitong bibig. Ngunit bakas ang pangamba sa mukha nito. Nakita kong tumingin ito sa dako namin na tila nagmamakaawa. Nagulat pa ako nang biglang tumakbo si Centenyo patungo sa dambana. "Maawa na po kayo sa mahiwagang mga lok, mahal na pinuno. Tulad natin ay nabibilang din sila sa ating lahi. Magkaiba man tayo ng uri ay kapareho naman natin sila ng mga aswang." Pakiusap nito. Halos nanlaki ang mga mata ko sa labis na pagkabigla. Dahan-dahan kong iginala ang aking tingin sa mga taong naroroon. Doon ko lang napagtanto na ang lahat ng mga tao na naroroon ay pawang mga aswang. Maging sila Tatay Lucio, Manong Arseng at Centenyo. Hindi maskara ang nakikita ko kung hindi anyong aswang ng mga ito. Parang nais kong manlambot sa sobrang sindak noon, Kuya Bari. Literal na saglit akong hindi nakahinga sa labis na takot. Hindi talaga ako makapaniwalang isang handaan ng mga aswang ang aking napuntahan. Nakita ko nang umismid ang matandang lalaking tinawag ni Centenyo na pinuno. Sumenyas muli ito sa mga lalaking may hawak sa mga lok. Muli na namang kinaladkad ng mga taong ito ang babae palapit sa matandang aswang. Nang makalapit, umusal ng mga banyagang kataga ang pinunong aswang at hinawakan ito sa ulo. Nakita ko na tila nakikipagtagisan din ng kapangyarihan ang mga lok. Marahas na bumuka ang mga pakpak nito. Bahagyang napaatras ang pinunong aswang. Nakita kong dumugo ang ilong nito nang muli itong umusal ng mga katagang hindi ko maunawaan. Bakas ang pagkagitla sa mukha ng mga naroroong nakamasid sa tunggalian ng kapangyarihan sa isip ng dalawang uri ng malakas na aswang. Unang bumagsak ang babaeng mangalok. Nagpakawala ito ng nakatutulig na huni ng tila nasaktang dambuhalang ibon. Ngunit ilang sandali pa ay tila nauupos na kandila namang napasapo sa dibdib ang pinunong aswang. Agad na dinaluhan ng ibang aswang ang matandang pinuno. Sinamantala ito ng babaeng mangalok. Malagihay itong tumayo at ikinampay ang mga pakpak. Bahagya itong umangat sa ere. Isang babaeng alasip ang nakahagip dito ng kalmot bago ito nakalipad papalayo. Nang tuluyan nitong makalayo ay saka lamang nakabawi ng lakas ang pinunong aswang. Marahas itong huminga ng malalim, saka matalim na tumingin kila Centenyo at Manong Arseng. "Wala nang kwenta ang ating handaan dahil nakatakas ang pangunahing dahilan ng selebrasyong ito dahil sa anak mo, Arseng." Nang gagalaiting singhal nito sa mag-ama. Pagkatapos ay matalim ang mga matang bumaling ito ng tingin sa kinatatayuan namin ni Tatay Lucio. Nanlalambot sa takot na napaatras ako at nagtago sa likod ng matandang kusinero namin. "At ikaw naman, Lucio,
anong kahangalan at nagsama ka ng taong labas sa panahon pa ng ating seremonya? Mabuti sana kung isasakripisyo mo ang isang iyan upang pandagdag ng handa. Asik ng pinunong aswang kay Tatay Lucio. Wag po, parang anak na ang turing ko sa batang ito, mahal na pinuno. Ipaubayan niyo na sa akin ito. Tinitiyak ko na anumang nakita ng alaga ko sa lugar na ito ay mananatiling lihim. Mariin namang sagot ni Tatay Lucio. Isang tipid na tangulang ang itinugon ng matandang aswang sa kamuling sumenya sa lahat. Muling pumailan lang ang nakabibinging tunog ng gong at mga tambul. Sinimula na ng mga ito ang pagkain habang ang iba ay patuloy sa pag-indak sa harap ng dambana. Naramdaman ko nang akayin ako ni Tatay Lucio palabas ng puok na iyon kasama sila Manong Arseng at Centenyo. Hindi na nakisalo pa ang mga ito sa ginanap na piging ng mga aswang. Habang pauwi ay dinig pa namin ang ingay ng tambol. Inabutan namin sa bahay nila Manong Arseng ang sugatang engkantadong mangalok. Nang gilalas ako sa kakaibang kulay ng dugo na nagmumula sa sugat nito, likha ng kalmot ng isa sa mga aswang sa kabilang sityo. Mangasul-ngasul ito at kumikinang sa tama ng liwanag ng gasera. Natuklasan ko mula kay Manong Arseng na ang babaeng mangalok ay bata pa pala. Alaga at kaibigan nito ni Centenyo. Ito na lang daw ang natitira sa uri nito sa dakong iyon ng antike. Isang uri ng aswang na kalahating engkantado tulad ng mga tamawo at bangkilan. Tulad ng pangkaraniwang uri ng mangalok ay nabubuhay ito sa pagkain ng mga patay. Pagkakaiba lang ay patay na hayop sa gubat ang kinakain ng mga ito at hindi bangkay ng tao. Wala raw itong kakayahan na magsalita, subalit kaya nitong makipag-usap sa isip. Kumaunti umano ang bilang ng mga ito dahil sa pamamaslang dito ng ibang mga uri ng mga aswang. Pinaniniwalaang nagbibigay ng kabataan at kakaibang lakas at kakayahan ang pag-inom sa dugo at pagkain sa mga lamang loob ng mga ito. Mamamatay ba siya? Tanong ko dahil sa dami ng dugong lumalabas dito. Sinahod nito iyon ng sariling mga kamay at ipinainom kay Centenyo. Hindi may kakayahan siyang pagalingin ang kanyang sarili. Saka hindi siya maaaring mamatay dahil magiging asawa ko pa siya balang araw. Nakangiting-ngising sabat naman ni Centenyo habang ninanamnam pa ang dugo ng mga lok sa kanyang bibig. Napangiti ang babaeng mangalok. Nakita ko tuloy ang maliliit at tila lagari nitong mga ngipin. Napilitang magpaliwanag sa akin si Tatay Lucio upang makatiyak na wala akong pagkukwentuhan ng aking mga nasaksihan. Ayon sa kanya, hindi sila totoong magbayaw ni Manong Arseng. Dahilan lamang niya iyon upang makauwi lagi sa antike tuwing may magaganap na handaan sa kabilang sityo. Ang totoo umano ay matalik na kaibigan ni Tatay Lucio ang yumaong ama ni Centenyo na kapatid nito. Hindi rin kauri nila Manong Arseng si Tatay Lucio sapagkat mula ito sa uring gabunan. Samantalang sina Manong Arseng ay mga uri ng alasip na mandurugo. Sa kabila ng pagkakaiba ay naging malapit ang mga ito sa isa't isa, lalo na at ulila na si Tatay Lucio nang magkakilala ang pamilya ni Manong Arseng. Malaki rin umano ang respeto at takot ng pinunong aswang at ng buong lahi ng mga alasip sa dakong iyon kay Tatay Lucio
dahil malaki ang utang na loob ng mga ito sa kanya. Ang mga orasyong alam ni Tatay Lucio ang dahilan kaya walang nakakatuklas sa pangalawang sityo na kinaroroonan ng mga ito. Ang kabilang sityo ay wala sa mapa. Anumang ingay ng mga ginaganap na pag-aalay at seremonya dito ay hindi maririnig nino man sa labas kung walang kakayahan ng ikatlong mata o third eye. Isang beses lang naman kada isang taon ginaganap ang ganoong mga piging iho. Ani pa nito. Ayon pa dito, ginagawa nila ang taunang handaang iyon bilang pagpapatibay ng kanilang pagkakaisa. Sa parte niya na gabunan ay upang magkaroon siya ng normal na buhay bilang pangkaraniwang tao sa isang buong taon. Nang mga sandaling iyon, Kuya Bari, napagtanto ko na may kakayahan pala ako ng ikatlong mata dahil narinig ko ang ingay mula sa sityong iyon na pugad ng mga aswang. Isang bahagi ng baryo na walang ibang nakakaalam kung hindi sila lang na taga roon at sila Manong Arseng at Tatay Lucio na nakatira na sa labas ng sityo. Saka ko rin lang napagtanto kung bakit taon-taon ay umuuwi si Tatay Lucio sa Antique. Iyon ay upang makisalo sa taon-taong handaan na ginaganap sa pugad ng mga aswang. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y nagustuhan ninyo at ng lahat ng nakikinig ngayon. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Solomon. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.